Alam mo ba na during pre-colonial times ay meron ng drug culture sa Pilipinas? Kumusta? At welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay at pangyayari sa ating nakaraan at kasaysayan. Ako, si Kenneth Tario, at tara, pag-usapan natin ang kasaysayan ng Filipino drug culture. Para sa kaalaman ng lahat, ang drug o pagda-drug ay pagtatanghal ng isang tao na nagdadamit ng kabaligtaran sa kanyang kasarian. Kadalasan, ang layunin nito ay for entertainment at fashion. Ang papel ng babaylan ay sumasaklaw mula sa politikal hanggang sa pagiging isang malapit na tagapayo ng datu sa halos lahat ng bagay hinggil sa relihiyon, medisina, at supernatural. Base sa panay babaylan, The Male Takeover na isinulat ni Maria Milagros Jeremiah Lachica, umiral ang kultura ng mga lalaking babaylan na nagbibihis babae sa anyo ng mga asog o bayog. Dagdag pa ni Friar Francisco Alcina, isang Kastilyang historiador at misyonerong Hiswita noon sa Pilipinas, ito ay nagtataglay ng parehong misteryo at karisma ng isang babaeng babaylan dahil sa pagbibihis, pagkilos at pag-iisip na parang babae. Ayon naman sa isang pag-aaral, ang asog ay maaaring isang hermaphrodite o tao na may parehong male at female sex organ o sexual na katangian. Nananatili pa rin buhay ang tradisyong ito, ngunit ang mga lalaking babaylanas ay hindi na tinatawag na asog. Suot na lamang nila ang kanilang parang palda na damit kapag sila ay nagsasagwa ng ritual. Nahinto man ang dumating ang mga mananakop na Espanyol sa ating bansa, ito ay bumalik during American occupation sa pangunguna ni Cruz Pulong Luna na naging tanyag na matapang niyang pagdamit sa barutsaya at kimono sa panahong iyon. Sinundan ito ng drug exotic at burlesque performance ni si Walterino Marcova na naging comfort gay ng mga sundalong Hapon noong panahon ng mananakop nito sa Pilipinas during World War II. Noong taong 1978, nabigyang liwanag ang local drug community nang ilarawan ni Comedy King Dolphy ang mga hyper-feminine at homosexual men sa kanyang pelikulang Ang Nanay Kong Tatay. While during 2000s, may nakilala ito sa mainstream bilang isang uri ng komedya. Isa si Alan Kay sa mga kilalang nagtanghal nito sa mga variety show. Sa ngayon, hindi na lang ito limitado sa mga lip-sync performance, stand-up comedy skit, at impersonation. Ginaya na rin ito ng mga medium for storytelling at protest para ipahayag ang kanilang saloobin sa mga current social-political issues sa ating bansa. Kabilang ang local drag queen na si Pia Labra na nagtaas ng kamalayan tungkol sa mga critical na issue tulad ng HIV o AIDS. Gayunpaman, hindi pa rin natatapos ang laban para sa karapatan ng LGBT sa ating bansa. Kaya naman, mahalaga pa rin maglaan ng safe space para sa mga anyo ng sining na ito. Para sa iba pang karagdagang impormasyon, tumingin lamang sa comment section at nandoon ang mga link at sources ng video na ito. Samahan niyo ako muli sa Wayback Wednesday. Muli, ako si Kenneth Tario at ngayon, alam mo na. Gayunpaman, hindi pa rin yung piyak mo. Pumiyok ako? Pumiyok ako? Yes, patapos na. By 1978 po. Hindi na po, okay lang po. Patapos na po yan eh.